Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa unang pagkakataon, bilang parokya, tayo po ay nakikisa sa pambansang pagdiriwang na ito ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay pagdiriwang na ng buong bansa, no? National celebration. Kung noong mga nakalipas na taon, nakasentro lang ang pagdiriwang doon sa simbahan, no, ng Minor Basilica ng Quiapo. Ngayon po ay buong Pilipinas, at kaisa rin natin sa pagdiriwang na ito ang lahat ng mga deboto, mga Pilipino na nasa iba't ibang bansa. Nung ako po ay nasa Quiapo pa, nabigyan po kami ng pagkakataon na mabisita yung ilang mga deboto sa UAE, sa Hong Kong, sa Israel, at mayroon pa pong ibang mga grupo sa Canada, sa Australia, sa... saan pa ba yun? Yan. Marami pa po, no? Kaya lang hindi ko pa naubusan na kami ng oras. No? Pero patuloy pa rin na lumalaganap ang debosyon sa Poong Nazareno, basta't may Pilipinong deboto saan mang sulok ng bansa o saan mang sulok ng daigdig, magtitipon-tipon sila at magdiriwang ng kapistahang ito. Pero nawa, no, sa gabing ito, intindihin natin, unawain natin ng mabuti ang mensahe na ibinibigay sa atin ngayon. Tingnan nyo nga po muna ulit yung imahin ng Nazareno. Minsan iba-iba lang ang sizes, iba-iba lang yung uri o kulay ng damit. Minsan mayroon ding hindi itim, mayroon depende sa kahoy na ginamit na imahin, pero lahat ay ganyan ang itsura. No? Nakayuko o nakaluhod ang isang paa ba yun? O yung tuhod. Ayan, tuhod. At pasan-pasan ang krus. So, ang imahin ng Nazareno ay imahin na nagpapasan ng krus at nakaluhod. Pero gaya po, gusto ko lang ibahagi, no, dito sa ating komunidad ng imahin ng Poong Nazareno, katulad ng mga narinig nating sa mga pagbasa, yan po ay imahin na nagpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos para umabot sa punto na pasanin ni Jesus ang krus na yan.
Hindi yan parusa sa kanya. Bagamat, para sa mga Hudyo noon, pinarusahan si Jesus sa pamamagitan ng pagpapasan ng krus. Pero para sa nagpapasan, hindi yan parusa sa kanya kasi kusa niyang inako yan. Kusa niyang pinasan para sa pagmamahal. Sabihin niyo nga sa katabi niyo ulit, magmahal ka. Kung magmamahal ka, tingnan mo yung imahe ng Nazareno. Hindi pwedeng magmamahal ka, gusto mong magmahal, pero ayaw mo ng responsibilidad. Hindi pwedeng sasabihin mong magmamahal ako, pero ayaw mong magpasan. Ayaw mo ng hirap. Kasi ang akala natin ng pagmamahal, dapat maginhawa lang, dapat masarap lang. Kaya konting sakripisyo, konting pagtatalo, konting away, sinusukuan na natin at agad-agad tayong nagdidesisyon, ayaw na kitang mahalin. Aalisin na natin to, hahanap na naman tayo ng bagong mamahalin. Si Jesus, bilang poong Jesus Nazareno, hindi magpapalit ng minamahal. At tayo yun. Minamahal tayo ng Nazareno. Minamahal tayo ng Diyos. Kaya, maraming naaakit sa imahe ng Nazareno kasi yung mismong imahe nagsasabi na mahal kita. Kahit hindi mo siya mahalin, magsasabi pa rin na mahal kita. At kahit gaano kakahirap mahalin dahil sa mga ugali natin, tingnan nyo nga mga katabi ninyo. Yung ugali niya, kahit ganyan yan, kahit sukuan niya ng ibang tao ha, pero ang Diyos, hindi yan susuko sa pagmamahal. Hanggat pasan-pasan niya ng krus, huwag mong kakalimutang mahal ka ng Nazareno. Pangalawa, hindi lang basta yan nakaluhod, kundi yan ay sa bawat pagkakadapa, sa bawat pagkakaluhod, tatayo at tatayo yan. Titindig at titindig yan at magpapatuloy yan sa kanyang misyon. Kaya nga, ang isa din sa nagpapaalala sa akin, sa imahe ng Nazareno, bakit maraming tao ang naaakin? Kasi una, nangungusap na mahal ka ng Diyos at pangalawa, nagsasabing, bangon, kaya mo yan. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kaya mo yan. Yan. Diba? Maliban na lang kung talagang hindi mo naririnig na nangungusap ang Nazareno sa pamamagitan ng imahin. Kaya sana sa mga deboto, pagkatapos ng pagdiriwang, wag lang basta iiwanan sa gilid yung Nazareno, yung imahin. Hayaan niyong makita ng mga tao kasi mismong siya ang kakausap, siya ang magpaparamdam ng kanyang pag-ibig at ang kanyang pagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Malinaw po? Yan. Pangalawa po na punto ay yung tema ng pagdiriwang ngayon. Ang sabi po ng tema, mas mabuti ang pagsunod kesa sa mga haing o paghahandog. Ito ay hinango sa unang aklat ni Samuel. Ang background, ganito po, si Haring Saul, si Saul, inutusan ng Diyos na salakayin yung isang nagpahirap sa mga Israelita noon. Ang bilin ng Diyos, salakayin mo sila, patayin mo lahat, wala kang ititira. Maging ang mga hayop, yun ang utos ng Diyos sa hari kay Saul. Naintindihan ba? Uy, para makuha natin, Pero, ito na. Nung sinalakay na nila Haring Saul at ng kanyang mga armies, nung makita nila yung mga matatabang baka, mga tupa,
nagdesisyon sila, wag nang patayin. Kasi sabi, sayang, ihandog na lang natin. Pag sinabing handog, dadalhin sa altar, iaalay nila sa Panginoon. Nakukuha ba? Nagdesisyon. Ang gusto ng Panginoon, walang ititira. Pero ito, mga paladesisyon, di ba, no? Sabihin niyo nga sa katabi niyo, huwag kang paladesisyon, no? Minsan, diyan tayo nagkakaproblema pag may mga paladesisyon Malinaw naman Sundin mo lang, no? Sabi ng Panginoon, sundin mo lang ito, wala kang ititira. Pero nagdesisyon, itabi natin, sayang kasi. Nagalit ang Diyos. Gusto pang i-justify ni Saul at ng kanyang mga tauhan yung kanilang ginawa. Kaya doon na pumasok yung sinabi ng Panginoon, mas mainam, mas mabuti ang pagsunod kaysa sa mga handog. Ngayon, bakit tayo nagkakaproblema? Deboto tayo ng Nazareno, pasan tayo ng pasan, o kaya prosesyon tayo ng prosesyon. Ang problema kasi natin, ayaw nating sumunod. Minsan ginigiit natin yung gusto natin. Ang gusto ng Diyos ang dapat nating sundin. Huwag tayong matakot, huwag tayong para bang magpa-influence doon sa mga sinasabi ng tao at bibigay tayo doon kaysa doon sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon na siyang naglagay sa iyo. Di ba? Ang Diyos ang naglagay sa kanya doon hindi yun naman mga tao. Pero mas nangamba siya sa kung ano magiging reaksyon ng kanyang mga tauhan. Kaya bumigay siya doon. Sinuway niya ang Diyos. Ngayon, sa tingin niyo po, saan ang galing yung problema ang pinagdaraanan natin ngayon? Tumisigaw na yung bata. Di ba? Saan ang galing? Pag trace back mo, dahil yan sa katigasan ng ulo natin, ayaw nating sumunod. Kaya nga kahit ako, bilang pari, no? Minsan, di ko alam kung nabahagi ko na, no? Gusto ko sanang tumanggi. Nung sabihin na, Father, lipat ka sa San Jose. Kasi tahimik na ang buhay ko sa solidad. Okay na kami doon. Nagsisimula pa lang kami. Aalagwan na lang kami. Kaya lang, Father, lipat. Mabigat man, pero obedience. Obedience. Kailangan nating sumunod. Kaya nagkakaproblema kasi ayaw nating sumunod. Dahil minsan, pakiramdam natin, mas magaling tayo sa sinasabi niyan. Pakiramdam natin, mas okay yung suggestion natin kaysa sa opinion o iniisip ng leader natin. Simbahan man, sa pamahalaan, maging sa pamilya. Di ba kapag ang mga anak hindi sumunod sa magulang, doon nagkakaaway-away. Sino ba ang dapat masunod sa bahay? Magulang. Ang mga anak, hintayin nyo kayo ay maging magulang, hintayin ninyo ang panahon na aalis kayo sa bahay ninyo, then kayo na magdi-decide para sa inyo. Pero habang nasa loob kayo ng tahanan, ang magdidesisyon, ang masusunod, ang magulang. Okay pa ba tayo? Di ba? Kahit sa mga organization sa simbahan, minsan gustong-gusto ninyong magdasal, magrosaryo. Kahit minsan sinasabi, wala nang magdarasal dito ng ganitong oras. Ay hindi, kasi nasanay ako ng ganito nagdasal ka nga, pero tigas naman ang ulo mo. Sample lang yun. Di ba? Kapag hindi na, anong gagawin? I-petition natin si Father. Paalisin natin.
Ganun yung mga nangyayari, di ba? No, ay, ayaw sumunod ni Father sa atin, pues, isulat natin, petition natin. Di ba may mga... Hindi naman dito yun, no? Di ba may mga ganun? So, ano ba talaga? Kaya nauuwi sa wala yung ating mga debosyon, panata, sakripisyo. Kasi nakakalimutan natin, sumunod muna. O kaya naman, sino ba talaga ang sumusunod? Tayo ba ang sumusunod sa Diyos? O ang gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa gusto natin? So nasaan ba talaga? Sa taong marunong sumunod sa Diyos, yun ang pagpapalain ng Diyos. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Pero, sumunod ka muna. Amen? Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, tayo ay tinipon